Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Pinapanood ni Taz sa kabilang mesa sina Odie, Monica, Kisa at Corazon na nilalaro ang baby ni Monica habang masayang nagkukwentuhan ang mga babae. Dinig na dinig nila ang malakas na tawanan ng mga ito. Habang siya naman, kasama sa mesa sina Oreo, Arvin at Kurt. Nagpasya silang mananghalian sa nakita nilang booth na nagbebenta ng sisig rice. Kahit na nakikilala na ng mga tao ang mga sikat na kaibigan ni Odie. Kahit si Odie mismo ay nakilala na ng mga tao. Pero hindi pa naman sila ginagambala ng mga fan. Patingin-tingin lang ang mga ito. At kanina, nagpa-picture ang ilan kina Kisa, Arvin at Kirk, ang tatlo naman kasi talaga ang sikat sa grupo nila. Mukhang tunay na masaya na ngayon si Odie. Nakangiting komento ni Kirk. Oo, masaya ako para sa kanya, sagot naman ni Arvin. At nakahinga na rin ako ng maluwag na hindi na gaanong mag-aalala si Kisa. Nag-aalala talaga ang nobya ko para kay Odie. Gulat na nilingon ni Oreo si Arvin. Ano? Nag-propose ka na ng kasal sa stepsister ko? Wag, saway ni Arvin kay Oreo, sa kabinalingan ang mga babae sa kabilang mesa. Mukhang nakahinga ito ng maluwag nang hindi naman sila narinig ng mga ito. Pagkatapos ay hininaan ni Arvin ang boses ng nagsalita. Engaged na kami ni Kisa at alam iyon ng mga magulang namin. Pero wala pa kaming ibang pinagsasabihan dahil ayaw naming magmukhang insensitive. Nakokonsensya si Kisa na engaged na siya at ikakasal, lalo na pagkatapos na nangyari kay Odie. Nilingon nito si Oreo. Pasensya na, bro. Balak naman talaga naming sabihin sa iyo. Tumango-tango si Oreo. Naiintindihan ko naman, Arvin. Pero huwag mong gagaguhin ang kapatid ko, okay? Ipinaikot ni Arvin ang mga mata. Matagal na kaming magkasama ni Kisa, higit sa 7 taon na, Oreo. At ngayon, malapit na kaming ikasal. Bakit naman magluloko pa ako? Naniniguro lang. Naaaliw si Taz habang nakikinig sa usapan. Kasing edad lang ni Oreo si Arvin, pero handa nang magpakasal ang huli. At nakakagulat na nakakamanghang mahigit 7 taon naging tapat sa isang babae si Arvin sa kabila ng pagiging sikat nitong basketballista. Nakapagtataka na wala siyang naramdamang sarkastikong komento na paparating. Noon, kapag nakakarinig siya ng mga lalaking mas bata sa kanya pero naghahanda na sa pagpapakasal, kung ano-anong hindi magandang payo ang ibinibigay niya sa mga ito. Gaya ng masyado pang maaga para magpakatanga sa isang babae o mas masarap ang buhay binata. Ngunit ngayon, tunay na masaya na siya para kay Arvin at sa kanyang nobya na si Kisa. Higit pa roon, may naramdaman pa siyang hindi niya mapaniwalaan. Dahil hindi si Taz ang klase ng lalaki na naiinggit sa iba. Ikaw, Kirk, kailan kayo ikakasal ni Corazon? Tanong ni Arvin kay Kirk saglit lang. Sinagot ka na ba ni Corazon? Ang tagal mo nang nanliligaw sa kanya ha. Papansinin lang niya yata ako kapag pumangit na ako, nakasimangot na sagot ni Kirk, matagal ko nang hinahabol si Corazon, higit sa 7 taon na ngayon, pero mukhang galit pa rin talaga siya sa mga gwapo. Ito ang literal na problema ng mga poging tulad ko. Nilingon nito si Oreo. Ikaw, Oreo. Kailan ka susunod sa yapak ni Arvin? Kinagat ni Oreo ang candy ng lollipop nito at dinurog iyon ng malakas sa bibig. Dalhin mo sa akin ang babae na iyon at pakakasalan ko siya agad-agad. Natahimik ang lahat. Kung si Oreo nga, hindi makita-kita ang babaeng matagal na nitong hinahanap, sila pa kaya? Binalingan si Taz ni Oreo. Ikaw, Taz, wala ka pa ring bang balak mag-asawa hanggang ngayon? Hindi ang tanong ni Oreo ang ikinagulat ni Taz. Ikinagulat niya na wala na siyang naramdamang negatibo sa salitang kasal at na hindi na nakakatawang ideya iyon para sa kanya. Ngayon, tila nagustuhan niya iyon at hindi niya alam kung bakit. Hinimas-himas ni Taz ang baba habang nag-iisip. Pwede pa naman siguro akong humabol sa biyahe. Nanlaki ang mga mata ni Oreo. Nabitawan pa nito ang binabalatang panibagong lollipop. Anong nangyari sa'yo, Taz Devlin Fortu? Kumunot ang noo niya, hindi nagustuhan ang reaksyon ni Oreo. Anong problema mo ha?
Yung kilala kong Taz, tatawanan lang ang ideya ng kasal at sasabihing pakakasalan na lang niya ang sarili niya kaysa magpakasal sa isang babae. Kasi, alam mo na, naniniwala ang kaibigan ko na isang babae lang ang hindi siya kayang pasayahin. Sarkastikong sagot ni Oreo, pero iniisip mo na talagang magpakasal ngayon? Ano ang masama roon? Nagtatakang tanong ni Taz. Nalaglag ang panga ni Oreo at hindi na nakapagsalita dala siguro ng gulat. Tinapik ni Arvin ang balikat ni Oreo. Wala ka nang magagawa, Oreo. Pagkatapos ay binalingan nito si Taz. Halata namang may babaeng nagpabago sa isip niya tungkol sa pagpapakasal. Si Taz naman ang nagulat. Totoong kinokonsidera na niya ang tungkol sa pagpapakasal ngayon, pero hindi pa naman niya nakikilala ang babaeng gusto niyang pakialam, kaya bakit nasabi ni Arvin na babae ang dahilan ng pagbabago ng isip niya. 3-point shot, dagdag ni Kirk, na umarteng pang may inihagis na bola sa ere. Mukhang tinamaan na rin ang isang ito. Maligayang pagdating sa club, bro. Napakurap-kurap si Taz, lalo na nang humisi ang tatlong lalaking kasama niya. Itinaas niya ang mga kamay. Sandali lang. Wala akong binanggit tungkol sa babae. Bakit naman yan kaagad ang naisip na yung dahilan ko? Natawa ang tatlong ugok. Alangan namang lalaki, pilosopong sagot ni Oreo, pero agad din itong bumawi. Well, wala namang masama kung doon ka masaya. Gusto mo ba talagang patayin kita, lollipop boy? Itinaas ni Oreo ang mga kamay, tatawa-tawa pa rin. So, babae pala ang dahilan? Muli, hindi nakasagot si Taz. Babae ang dahilan ng pagbabago ng isip niya tungkol sa kasal. Wala pa naman siyang nakikilalang babae na gusto niyang makasama habang buhay. Pero may nakilala kang babae na nagpaganda ng pagtingin mo sa mundo, bulong ng isang bahagi ng isip ni Taz. At bago pa niya malaman ang ginagawa, natagpuan na lang niya ang sarili na nakatitig kay Odie. Ang unan. Gumaan ang pakiramdam ni Taz habang nakatingin sa nakangiting mukha ni Odie. Mukhang totoo ang kasiyahang ipinapakita nito kasama ang mga kaibigan, lalo na nang kargahin nito ang baby. Kumikinang ang mga mata niya sa tuwa at nagningning ang kanyang mukha. Napangiti si Taz sa nakita. Wala na siyang hiling kundi ang makita siyang masaya. Ito ang babaeng nagpatutunan sa kanya na pahalagahan ang mga magagandang bagay na dati ay hindi niya pinaniniwalaan. Patay tayo dyan, sabi ni Oreo, saka pumalatak. Natauhan lang si Taz nang mapansing seryosong nakatingin sa kanya sina Oreo, Arvin at Kirk ano. Si Odie, sabay-sabay na sagot ng tatlong ugok. Hindi kaya, otomatikong tanggi naman ni Taz, pero agad din siyang napasimangot. Tunog sobra siyang nagtatanggol kahit sa sarili niya. Binigyan siya ng nagdududang tingin ni na Oreo, Arvin at Kirk halatang hindi naniniwala sa kanya ang mga walang hiya. Walang kinalaman si Odie sa pagbabago ng isip ko, git pa rin ni Taz. Mamamatay muna siya bago umamin sa tatlong ugo. Tigilan niyo ako kung ayaw niyong pagbabatukan ko kayong tatlo. Mga walang galang sa nakatatanda. Muli, tinawanan lang siya ng tatlo. Seryoso, walang kinalaman si Odie dito, git pa rin ni Taz. Mabuti kung ganoon, nakangiti pero seryosong sabi ni Oreo. Dahil alam mo namang hindi mo pwedeng magustuhan si Odie. Hindi na siya kayang mahalin ang ibang lalaki pagkatapos ni Pluto. Medyo malungkot pero iyon ang katotohanan. Nakikita nating lahat yon. Ah, oo, alam naman ni Taz na sa ipinapakitang katapatan ni Odie sa namatay nitong nobyo, wala na itong ibang lalaking mamahalin. Ang hindi niya alam ay kung saan nanggaling ang pagkadismayang nakapagpatahimik sa kanya. Kahit gusto niyang magbigay ng pabirong sagot. Sa susunod na kabanata, mas malalim na susubukin ang damdamin ni Taz habang unti-unting nauunawaan niya ang kahalagahan ni Odie sa kanyang puso, kasabay ng kanyang pakikibaka sa katotohanang hindi maaaring labanan ang nakaraan ni Odie. Kasabay nito, haharapin niya ang hamon ng pagtanggap sa sariling emosyon at posibleng pagbabago ng kanyang pananaw sa pagmamahal at pangako. Kaya abangan natin.